Isang salita, 5 letra, failed. Kumikisap-kisap ang salitang iyon sa munting screen ng luma niyang cellphone. Tila isang mapanuksong demonyo na humahamak sa lahat ng kanyang pangarap. Naramdaman ni Lyra ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay, ang dahan-dahang pagkawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Nabitawan niya ang cellphone. Hindi ito bumagsak sa sahig na semento kundi sa kanyang kandungan, ngunit ang pakiramdam ay tila bumagsak ang buong mundo sa kanyang balikat. Ito na iyon, ang katapusan. Ilang buwan siyang nagpuyat, ilang tasang kape ang kanyang inubos. Ilang dasal ang inialay niya sa bawat simbahan na kanyang madaanan. Ang lahat ng iyon, ang lahat ng sakripisyo ng kanyang mga magulang, ang pagtitinda ng kanyang ina sa palengke kahit pa masama ang panahon, ang pagpasada ng kanyang ama ng tricycle kahit pa may sakit ito, lahat ng iyon ay nauwi sa isang salita. Bigla, ang hangin sa kanilang munting sala ay naging napakabigat, halos hindi niya na mahinga. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Sinundan pa, dan pa ng isa at isa pa. Hindi nagtagal, ang kanyang mga hikbi ay naging isang hagulgol na hindi niya na mapigilan. Anak? Ang boses ng kanyang ina, si Aling Nena, ay puno ng pag-aalala. Lumabas ito mula sa kusina, kasunod ang kanyang ama, si Mang Cardo. Nang makita nila ang itsura ni Lyra, ang itsura ng isang taong sinentensyahan, alam na nila. Walang nagsalita. Niyakap na lamang siya ng kanyang ina, habang marahang hinahaplos ng kanyang ama ang kanyang likod. Sa yakap na iyon, mas lalo lamang sumidhi ang sakit sa puso ni Lyra. Nabigo niya sila. Nang gabing iyon, matapos ang hapunan na walang sinuman ang talagang kumain, ibinagsak ng kanyang mga magulang ang pangalawang sentensya. Lyra, anak. Panimula ng kanyang ama, ang boses nito ay pagod at basag. Alam naming mahirap ito para sa iyo, pero wala na kaming ibang paraan. Napatingin si Lyra sa kanila, ang mga mata niya'y magapa rin sa kaiiyak. May, um, may nag-alok ng tulong sa atin, sabi naman ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Ang pamilya de la Vega. Kilala ni Lyra ang pangangalang iyon. Sino ba naman sa Laguna ang hindi nakakakilala sa mga de la Vega? Sila ang nagmamay-ari ng pinakamalaking hasyenda at maraming negosyo sa buong probinsya. Pero may kondisyon sila, pagpapatuloy ni Mang Cardo at napayuko ito, tila hindi kayang salubungin ang tingin ng sariling anak. Gusto nilang Gusto nilang pakasalan mo ang kanilang nag-iisang anak na lalaki. Parang isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Lyra ang kanyang narinig. Po? Magpakasal? Ama, bakit po? Naparalisa ang anak nila dahil sa isang aksidente, Lyra. Malumanay na paliwanag ni Aling Nena. Kailangan niya ng isang makakasama, isang mag-aalaga, at bilang kapalit, babayaran nila ang lahat ng ating pagkakautang. Bibigyan pa nila tayo ng sapat na pera para makapagsimula muli. Isang kasal na walang pag-ibig, isang kasunduan. Ipinagbibili siya ng sarili niyang mga magulang. Iyon ang mga salitang tumatakbo sa isip ni Lyra. Ngunit nang makita niya ang hiya at desperasyon sa mga mata nila, napalitan iyon ng awa. Hindi siya ipinagbibili. Isinasakripisyo siya para sa kapakanan ng pamilya. At tulad ng isang tupa na dinadala sa katayan,
Wala siyang nagawa kundi ang tumango. Makalipas ang 1 linggo, dinala si Lyra sa mansyon ng mga De la Vega. Ang dambuhalang gate na bakal ay tila mga rihas ng isang kulungan. Ang hardin ay napakaganda, ngunit para sa kanya, isa itong gubat na puno ng panganib. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng nakakabinging katahimikan at ng malamig na hangin mula sa aircon. Isang babaeng nasa edad 50, balot ng alahas at may matalim na tingin, ang bumaba mula sa engrandeng hagdanan. Ito si Doña Elena de la Vega. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa at napangiwi ito ng bahagya na para bang isang uod ang nakita nito sa kanyang mamahaling karpet. Ikaw si Lyra, sabi nito. Hindi iyon tanong, kundi isang pagkilala sa isang bagay na in-order. O opo, ma'am, nanginginig niyang sagot. Mula ngayon, Doña Elena ang itatawag mo sa akin, pagtatama nito. Sumunod ka, ipapakita ko sa iyo ang iyong kwarto. Habang naglalakad sila sa pasilyo na puno ng mga mamahaling painting, isang mas batang babae ang lumabas mula sa isang silid. Kamukha nito si Doña Elena, ngunit ang ekspresyon nito ay mas masahol pa, puno ng pang-aalipusta. So, ito na pala ang tagapag-alaga ni Kuya? Tanong nito habang tinitingnan si Lyra na para bang isa itong basahan. Hi, I'm Isabella. At ikaw, huwag kang masyadong umasta na parang parte ka ng pamilya, okay? Andito ka para magtrabaho. Hindi nakaimik si Lyra. Tumango na lamang siya. Dinala siya ni Doña Elena sa isang malaking kwarto. Maganda ito, mas malaki pa sa buong bahay nila, ngunit walang kabuhay-buhay. Iyan ang magiging silid mo, malamig na sabi ng matanda. Ang silid ni Rafael ay nasa dulo ng pasilyong ito. Tito, mamayang gabi, ikaw na ang maghahatid ng kanyang hapunan. Maliwanag? Opo, Doña Elena. Nang maiwan siyang mag-isa, umupo si Lyra sa gilid ng kama. Ang lambot nito ay hindi niya naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagiging dayuhan, ang pagiging isang bilanggo sa isang gintong hawla. Pagsapit ng gabi, kumatok ang isang katulong at ibinigay sa kanya ang isang tray ng pagkain. Oras na. Oras na para harapin ang lalaking magiging asawa niya, ang lalaking may-ari ng kanyang kinabukasan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang naglalakad siya papunta sa silid ni Rafael. Mas mabigat pa sa tray ng pagkain ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim at kumatok ng 3 beses sa mabigat na pinto na gawa sa nara. Katahimikan. Kumatok siyang muli, mas malakas ng kaunti. Sir, dala ko na po ang hapunan ninyo. Isang malakas na kalabog ang isinagot sa kanya. Ang tunog ng isang baso na ibinato at nabasag sa may pintuan. Lumayas ka! Isang boses na malalim, magaspang, at puno ng galit na hindi maipaliwanag. Napaurong si Lyra. Halos mabitawan ang tray. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan pabalik sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito habang humahabol sa kanyang hininga. Ang mga luha na pinigilan niya buong araw ay muling bumagsak. Ito ang magiging buhay niya, isang impyerno. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, habang yakap-yakap ang kanyang mga tuhod sa sulok ng malamig na silid, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng mansyon. Isang malakas na kalabog na para bang may mabigat na bagay na bumagsak. Sinundan iyon ng isang ungol ng sakit. Napatigil sa pag-iyak si Lyra. Ang tunog ay nanggaling sa silid ni Rafael.
Nakatayo siyang walang kagalaw-galaw sa labas ng pintuan. Ang kanyang kamay ay nakataas, nanginginig. Ang utak niya ay sumisigaw na huwag siyang makialam, na tumakbo palayo. Ngunit isang bagay sa loob niya, isang maliit na tinig ng awa, ang nag-uudyok sa kanya na buksan ang pinto. Ang takot ay humihila sa kanya palayo, ngunit ang ungol ng sakit na narinig niya ay humihila sa kanya papalapit. Ang takot ay humihila sa kanya palayo, ngunit ang ungol ng sakit na narinig niya ay humihila sa kanya papalapit. Huminga ng malalim si Lira. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang malamig na seradura. Nagulat siya nang maramdamang hindi ito nakalak. Sa isang tulak na nanginginig, bumukas ang pinto. Madilim ang silid, tanging ang liwanag ng buwan mula sa malaking bintana ang nagsisilbing ilaw. Ang unang nakita niya ay ang isang nakataob na wheelchair. At sa sahig, ilang talampakan mula rito ay ang anino ng isang lalaki. Nakadapa ito ang mga braso ay nanginginig sa pagsisikap na iangat ang sarili. Si Rafael. Narinig nito ang pagbukas ng pinto. Hindi mo ba ako narinig? Sinabi kong lumayas ka. Ang sigaw nito ay puno ng galit, ngunit may halong kahihiyan at sakit. Napaurong si Lira sa takot. Nais niyang tumalikod, isara ang pinto at magpanggap na walang narinig. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Nakita niya ang isang libro na nakabukas malapit sa kamay ni Rafael, halos abot na nito. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi siya umimik. Sa halip, isinara niya ang pinto sa kanyang likuran at dahan-dahang lumapit. Ang bawat hakbang ay tila 1 kilometro ang layo. Anong ginagawa mo? Huwag mo kong lalapitan. Banta nito, pilit na gumagapang palayo sa kanya, ngunit hindi nakinig si Lira. Para sa kanya, hindi ito ang halimaw na sumisigaw. Isa lamang itong taong nasasaktan at nangangailangan ng tulong. Lumuhod siya sa tabi nito. Hindi niya ito tiningnan sa mata. Hindi siya nagsalita ng kahit anong salitang may bahid ng awa. Sa halip, inilagay niya ang isang kamay sa braso nito at ang isa sa kanyang likod. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. "Huwag mo akong hawakan," sabi ni Rafael sa pagitan ng mga paghingal, ngunit wala na itong lakas para pumalag. Nagulat si Lira sa bigat nito, sa tigas ng kanyang mga kalamnan, ngunit hindi siya sumuko. Dahan-dahan, sa magkasabay na pagsisikap, nagawa niyang iangat ito mula sa sahig at maingat na maisalampak pabalik sa wheelchair nito. Nauna niyang itinayo. Nang maiupo na niya ito, pareho silang humihingal. Hindi tumingin sa kanya si Rafael. Nakatungo ito, ang mahabang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Ang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mga hita. Tumayo si Lira, pinagpagan ang kanyang duster. Tahimik niyang pinulot ang nahulog na libro at maingat na ipinatong sa kandungan ni Rafael. Pagkatapos, tumalikod na siya para umalis. Hindi siya nagsalita, hindi siya naghintay ng pasasalamat. Para sa kanya, tapos na ang kanyang ginawa. Hawak na niya ang seradura para buksan ang pinto nang isang boses ang pumigil sa kanya. Mas mahina na ito ngayon, walang bakas ng sigaw ngunit may bigat at talim pa rin. "Anong pangalan mo?" Napatigil si Lira, ang kanyang kamay ay nanatiling nasa pinto. Napatigil si Lira, ang kanyang kamay ay nanatiling nasa seradura. Ang likod niya ay nakaharap pa rin sa kanya. Ang katahimikan ay tumagal ng ilang segundo, na parabang ang simpleng tanong na iyon ay isang bato na bumagsak sa isang napakatahimik na lawa.
Lira po, sagot niya sa isang boses na halos pabulong. Pagkatapos ay binuksan na niya ang pinto at lumabas, isinasara ito ng marahan sa kanyang pag-alis. Lira. Inulit ni Rafael ang pangalan sa kanyang isip. Lira. Isang pangalang simple, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, may isang bagay na bago sa loob ng silid na ito. Nanatili siyang nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatingin sa saradong pinto. Ang galit na kanina'y nag-aalab sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Pagkalito, kahiyan. Sanay na siya sa mga tingin ng awa mula sa mga katulong, sa pilit na pag-aalala ng kanyang ina, sa nerbiyos na pag-iwas ng kanyang kapatid na si Isabela. Ang lahat ay tinatrato siya na parang isang babasaging figurin na anumang oras ay maaring mabasag o isang mabangis na hayop na kailangang katakutan. Pero ang babaeng iyon, si Lira, walang awa sa mga mata niya, walang takot. Tanging isang tahimik na pag-unawa sa isang sitwasyong kailangang solusyonan. Tinulungan siya nito hindi dahil asawa niya ito o utos ito sa kanya. Tinulungan siya nito dahil yon ang kailangang gawin. At pagkatapos umalis ito, napatingin siya sa libro na nasa kanyang kandungan. Ang bigat nito ay tila isang paalala ng kanyang kahinaan. Ngunit ngayon may iba na itong kahulugan. Kinabukasan, ang gawain ay naulit. Kumatok si Lira sa pinto. Ipinasok ang tray ng kanyang almusal, inilagay sa mesa, at tahimik na umalis. Walang salita, walang tingin. Isang anino lamang na dumaan, ganoon din noong tanghalian. Sa una, ikinainis ito ni Rafael. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang katahimikan nito ay naging isang bagay na hindi niya inaasahang hahanap-hanapin. Ang presensya nito ay hindi nakakasakal. Ito ay isang presensyang mapayapa. Isang hapon, pagkatapos niyang kumain, pumasok si Lira para kunin ang tray. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala itong isang bagay. Isang libro. Hindi ito bago, medyo luma na nga ang pabalat. Tahimik niya itong inilagay sa mesa sa tabi ng kama, katabi ng librong nahulog niya noong nakaraan. Pagkatapos ay kinuha na nito ang tray at umalis. Tinitigan ni Rafael ang libro. Isa itong nobela na matagal na niyang nabasa. Nangunot ang kanyang noo. Ano ang ibig sabihin nito? Isa ba itong pang-iinsulto? Hindi niya ito pinansin sa loob ng 2 araw. Ngunit ang pagkainip ay isang malupit na kaaway. Ang 4 na sulok ng kanyang silid ay tila lumiliit sa bawat oras na lumilipas. Sa huli, sa ilalim ng paghahari ng matinding pagkabagot, dinampot niya ang libro at sinimulang basahin muli. Natuklasan niyang may mga bagay siyang nakalimutan sa kwento. May mga detalye siyang hindi napansin noon. Sa loob ng ilang oras, dinala siya ng libro palayo sa kanyang kulungan, palayo sa kanyang inutil na katawan. Nang pumasok si Lira para dalhin ang kanyang hapunan, isinara ni Rafael ang libro. Maganda ang kwento, hindi ba? Ang boses ni Lira ay mahina, ngunit sapat na para basagin ang katahimikan na namamagitan sa kanila. Napatigil ito sa may pinto, tila nagulat din na nagsalita ito. Tumingin si Rafael sa kanya, ang una niyang direktang pagtingin dito. Simple lang ang itsura nito. Walang kolorete sa mukha, nakatali lang ang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay malalim. Masyadong predictable ang wakas. Malamig niyang sagot, isang lumang ugali para itago ang anumang emosyon. Hindi ito natinag. Ngumiti ito ng bahagya, isang napakaliit na ngiti,
na halos hindi mo mapapansin. Siguro po, pero gusto ko yung parte kung saan pinatawad niya ang taong nagkasala sa kanya kahit na mahirap. Ipinapakita po kasi na hindi lahat ng katapusan ay tungkol sa paghihiganti. Minsan, tungkol din ito sa kapayapaan. Natahimik si Rafael. Ang mga salitang iyon ay tumama sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang ibinaon. Kapayapaan. Isang salitang banyaga na para sa kanya. Hindi na siya sumagot pa. Kinuha na ni Lira ang tray at lumabas ng silid. Ngunit ng gabing iyon, may nagbago. Kinaumagahan, isa na namang libro ang iniwan ni Lira. At sa mga sumunod na araw, naging ganoon ang kanilang ritual. Mag-iwan ito ng pagkain at libro. Mag-uusap sila ng sandali, hindi tungkol sa kanya, hindi tungkol sa kasal nila, kundi tungkol sa mundo sa loob ng mga libro. Naging ito ang tanging liwanag sa madilim na buhay ni Rafael. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng isang nakakatawang eksena mula sa librong iniwan nito, isang tunog ang kumawala sa kanyang bibig. Hindi isang tawa, ngunit isang mahinang paghaliikhik. Sakto namang pumasok si Lira. Nakita nito ang bahagyang pag-angat ng gilid ng kanyang labi, ang isang kislap sa kanyang mga mata na matagal nang nawala. Napangiti si Lira, isang tunay at maliwanag na ngiti sa pagkakataong ito. Mukhang nagustuhan niyo po yan, sir. Ang ngiting iyon. Ang ngiting iyon ay parang unang sinag ng araw pagkatapos ng isang napakahabang bagyo. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang galit, hindi niya naramdaman ang awa sa sarili. Sa labas ng silid, sa may siwang ng pintuan, isang anino ang nakatayo. Si Doña Elena, na akmang kakatok sana, ay napatigil. Narinig niya ang mahinang usapan at ang kakaibang tunog ng paghaliikik ng kanyang anak. Isang tunog na halos isang taon na niyang hindi naririnig. Sumandal siya sa pader, ang kanyang noo ay kumunot, ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagsususpetsa habang nakikinig siya sa boses ng babaeng taga-bukid at sa nagbabagong himig ng kanyang anak. Ano ang binabalak ng babaeng iyon? Ang utos ni Doña Elena na kumain ng sabay-sabay sa hapagkainan ay parang isang paglilitis para kay Lira. Ang bawat tunog ng kanyang kutsara at tinidor sa plato ay tila isang malakas na ingay sa nakabibinging katahimikan. Si Isabela ay walang pakundangang umirap sa kanya sa tuwing sila'y magkakatinginan. Si Rafael naman ay tahimik lamang, nakatuon sa sariling pagkain. Pero ang pinakamahirap sa lahat ay ang mga mata ni Doña Elena. Ang bawat kilos ni Lira ay tila sinusuri nito sa ilalim ng isang mikroskopyo, naghahanap ng kahit anong mali, kahit anong kapintasan. Kumusta na ang pag-aalaga mo kay Rafael? Biglang tanong ng matanda, bumasag sa katahimikan. Napatigil sa pagsubo si Lira. Mamaayos naman po, Doña Elena. Maayos? Tanong ni Isabela na may halong pang-uuyam. Ang ibig niyang sabihin, dinadaldal niya si kuya tungkol sa mga luma niyang libro. That's hardly considered pag-aalaga. Hindi umimik si Rafael. Patuloy lang ito sa pagkain na parang walang narinig. Ang pananahimik nitong yon ay mas masakit pa kaysa sa pang-iinsulto ni Isabela. Naramdaman ni Lira na tila nag-iisa siya sa malaking mesang iyon. Upang makatakas sa nakakasakal na atmosfera, nagpaalam si Lira na maglalakad-lakad muna sa hardin. Ito ang tanging paraan para makahinga siya ng maluwag. Ang hardin ng mga De La Vega ay malawak at sa dulo nito ay may isang maliit na lawa na napapaligiran
ng mga mayayabong na puno. Doon siya umupo sa isang bangkong bato, pinagmamasdan ang payapang tubig. Dito, malayo sa mga mapanuring mata, nararamdaman niyang siya ay si Lira lang. Hindi ang binayarang asawa, hindi ang katulong, kundi si Lira. Bigla, ang kapayapaan ay binasag ng malalakas na tawanan ng mga bata. Isang grupo ng mga bata mula sa kalapit na baryo ang naglalaro malapit sa pampang. Isa sa kanila, isang batang lalaki na mga 6 na taong gulang, ang masayang nagahagis ng patupatong bato sa tubig. Napangiti si Lira, naalala niya ang kanyang pagkabata, ang simpleng buhay sa kanilang probinsya. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Sa pag-atras ng bata para kumuha ng mas malaking bato, natisod ito sa isang nakausling ugat ng puno. Nawalan ito ng balanse at sa isang nakakabiglang sigaw, nahulog ito sa lawa. Ang tawanan ay napalitan ng mga hiyawan ng takot. Ang, ang mga kalaro nito ay nagsisigaw, humihingi ng tulong. Mabilis na lumubog ang bata, ang mga kamay nito ay kumakampay sa hangin bago tuluyang lamunin ng tubig, walang pag-aalinlangan. Hindi man lang sumagi sa isip ni Lira na hindi siya marunong lumangoy ng perpekto. Ang tanging nakita niya ay isang batang nanganganib ang buhay. Hinubad niya ang kanyang tsinelas at, nang walang sigaw o babala, tumakbo siya at buong lakas na tumalon sa malamig na tubig. Ang impact ay nagpabigla sa kanya, ngunit ang adrenaline ang nagtulak sa kanya na kumilos. Itinuro niya ang kanyang sarili sa direksyon kung saan huling nakita ang bata. Sumisid siya, binuksan ang kanyang mga mata sa ilalim ng malabong tubig. Doon, nakita niya ito. Isang maliit na anino na dahan-dahang lumulubog. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para maabot ito. Nahawakan niya ang damit nito at buong puwersa siyang umahon pabalik sa ibabaw, hila-hila ang walang malay na bata. Ang bigat nito at ang pagod ay halos magpabagsak sa kanya, ngunit nagpatuloy siya. Pagdating sa pampang, dali-dali niyang inihiga ang bata sa damuhan. Umubo ito ng maraming tubig at pagkatapos ay humagulgol ng malakas. Buhay. Buhay ang bata. Nang mga sandaling iyon, nagsidatingan na ang mga tao, ang, ang mga hardinero, mga katulong, at ang ina ng bata na tumatakbo. Ang muka ay puno ng takot na napalitan ng laking pasasalamat. Miguel! Anak ko! Sigaw ng babae, niyakap ang umiiyak na anak. Pagkatapos ay humarap ito kay Lira, na basang-basa at humihingal sa lupa. Salamat! Salamat sa iyo, Ineng. Utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Si Lira na nanghihina ay tumango lamang. Ang kaguluhan ay umabot sa loob ng mansyon. Lumabas si Doña Elena, ang muka ay puno ng pagkainis dahil sa ingay. Ngunit nang makita niya ang eksena, ang basang-basa na si Lira, ang umiiyak na bata, ang mga taong nakapaligid na puno ng paghanga, napatigil siya. Anong nangyari dito? Matigas niyang tanong. Yung anak ko po, Doña Elena, muntik nang malunod, paliwanag ng ina ni Miguel. Kung hindi po dahil sa asawa ni Sir Rafael, kung hindi po dahil kay Ma'am Lira, hindi ko na po alam. Itinuro nito si Lira. Ang mga mata ay puno ng paggalang. Napatingin si Doña Elena kay Lira. Hindi na ito ang babaeng taga-bukid na nakita niya kanina sa hapagkainan. Sa kanyang harapan ay isang babaeng basang-basa, magulo ang buhok, ngunit may kakaibang dignidad. Isang bayani sa mata ng mga taong naroroon. Hindi nagsalita si Doña Elena, tinalikuran lamang niya ang mga ito at pumasok pabalik sa mansyon.
ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Nang gabing iyon, habang si Lira ay nasa kanyang silid, nagpapagaling mula sa pagod, may kumatok sa kanyang pinto. Binuksan niya ito at nagulat nang makita si Doña Elena. May dalang isang baso ng mainit na gatas sa isang maliit na tray. Inabot ito ng matanda kay Lira. Nag-alinlangan si Lira na tanggapin ito. Para sa'yo, sabi ni Doña Elena. Ang boses nito ay hindi na kasing lamig ng dati. May kaunting pag-aalinlangan. Magpahinga ka. Yun lang, tinalikuran na siya nito at naglakad palayo sa pasilyo. Naiwan si Lira na hawak ang baso ng gatas. Mas naguguluhan kaysa dati. Ngunit ang hindi niya alam, sa loob ng kanyang silid, narinig ni Rafael ang lahat ng nangyari mula sa mga nag-uusap na katulong. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang babaeng pinakasalan niya ng sapilitan ay hindi na lamang isang anino na nag-iiwan ng mga libro. Siya ay isang taong may tapang na hindi niya inaasahan. Isang taong sumuong sa panganib para iligtas ang iba. Isang taong kung hinahangaan niya. Ang insidente sa lawa ay nag-iwan ng isang alon na unti-unting nagpabago sa agos ng buhay sa mansyon ng mga De la Vega. Di na kasing tahimik ang mga hapunan. Si Doña Elena, bagamat strikta pa rin, ay paminsan-minsan nang nagtatanong kay Lira tungkol sa araw nito. Si Isabela naman, kahit hindi pa rin pala kaibigan, ay wala ng kungkay na pang-iinsulto. Tila isang hindi nakikitang pader ang nabasag. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay naramdaman ni Rafael. Mula sa kanyang wheelchair, pinagmamasdan niya si Lira. Hindi na bilang isang estranghero na ipinataw sa kanya, kundi bilang isang tao, isang babaeng may tapang na higit pa sa kanyang inaakala. Isang babaeng tahimik na nag-aalaga hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa likas na kabutihan. Ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga libro ay lumalim. Nagsimula na wala na silang magbahagi ng mga opinyon tungkol sa buhay, sa mga pangarap, sa mga kabiguan. Sa mga sandaling yon, nakakalimutan ni Rafael ang kanyang silya, ang kanyang mga binti. Sa piling ni Lira, siya ay si Rafael lang. Isang gabi, isang malakas na bagyo ang nanalasa sa labas. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana at ang kulog ay yumanig sa buong mansyon. Nagising si Rafael mula sa isang masamang panaginip. Pawis na pawis, humahabol sa kanyang hininga. Ang panaginip na iyon palagi na lang bumabalik. Ang tunog ng nababasag na salamin, ang amoy ng nasusunog na gulong, ang nakabibinging sirena, at ang sakit, ang walang katapusang sakit. Sinubukan niyang abutin ang baso ng tubig sa kanyang bedside table, ngunit sa kanyang panginginig, natabig niya ito at bumagsak sa sahig. Isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Sir Rafael, okay lang po ba kayo? Ang boses ni Lira. Pumasok ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal at mahina. Pumasok si Lira, nakasuot ng simpleng pantulog, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang basag na baso at ang itsura ni Rafael. Kukuha lang po ako ng pamunas, sabi niya. Wag na, pigil ni Rafael. Maupo ka. Nag-alinlangan si Lira, ngunit sumunod din ito. Umupo ito sa isang silya malapit sa bintana, pinapanatili ang distansya. Ang tanging liwanag sa silid ay ang kidlat na paminsan-minsan ay gumuguhit sa madilim na kalangitan. Yung aksidente! Panimula ni Rafael, ang mga mata ay nakatingin sa kawalan.
Hindi iyon ordinaryong aksidente. Nakinig lamang si Lyra, hinahayaan siyang magsalita sa sarili niyang oras. Papunta ako noon para makipagkita sa kanya. Pagpapatuloy ni Rafael, ang bawat salita ay tila isang tinik na binubunot mula sa kanyang lalamunan. Kay Katrina, ang aking fiancé. Isang matalim na kidlat ang nagliwanag sa mukha ni Rafael, ipinapakita ang sakit na nakaukit doon. Dala ko ang singsing, magpo-propose na ako sa kanya ng gabing iyon. Masaya ako, sobrang saya ko. Pakiramdam ko na sa akin na ang lahat. Huminto siya, nilunok ang pait. Tapos isang lasing na driver. Isang iglap lang. Pagkagising ko, nasa ospital na ako. At ang unang sinabi sa akin ng doktor, hindi na ako makakalakad pang muli. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Rafael, ang unang luha na hinayaan niyang makita ng ibang tao sa loob ng 2 taon. Pero hindi iyon ang pinakamasakit, sabi niya. Ang boses ay basag na. Ang pinakamasakit ay nang dumating si Katrina. Nakita niya ako. Nakita niya ang wasak kong katawan, walang sinabi, walang luha. Ang tanging nakita ko sa mga mata niya ay pandidiri. Kinabukasan, wala na siya. Iniwan niya ako. Iniwan niya ako noong mga panahong pinakakailangan ko siya. Doon, sa gitna ng dilim at sa saliw ng malakas na ulan, ibinuhos ni Rafael ang lahat. Ang lahat ng sakit, galit, at kahihiyan na kinimkim niya sa loob ng napakatagal na panahon. Hindi nagsalita si Lyra. Hindi siya nag-alok ng mga walang kwentang salita ng pakikiramay. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo, lumapit kay Rafael, at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa nanginginig na kamay nito na nakapatong sa gulong ng wheelchair. Isang simpleng haplos, ngunit para kay Rafael, iyon ay isang angkla sa gitna ng kanyang personal na bagyo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Lyra, walang awa. Ang nakita niya ay pag-unawa. Nang umagang iyon, humupa na ang bagyo. Isang bagong araw ang sumikat at sa kauna-unahang pagkakataon, gumaan ang pakiramdam ni Rafael. Tila isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. May isang tao na ngayon ang nakakaalam ng kanyang pinakamadilim na sikreto at hindi ito tumakbo palayo. Sabay-sabay silang nag-almusal. May isang bagong uri ng kapayapaan sa pagitan nila ni Lyra, isang hindi nakikitang sinulid na nag-uugnay sa kanila. Maging si Doña Elena ay napansin ang bahagyang pagbabago sa aura ng kanyang anak. Habang nagkakape sila, isang katulong ang nagmamadaling pumasok sa dining room. Ang mukha ay nag-aalangan. Ma'am, sir, sabi nito, yumuko kay Doña Elena at Rafael. Nasa labas po, may bisita kayo. Sino? Tanong ni Doña Elena. Ang katulong ay napatingin nang may pag-aalinlangan kay Rafael bago sumagot. Tua ba, tua kau, ko Katrina, den tama. Ang kutsarang hawak ni Lyra ay bumagsak sa kanyang plato, lumikha ng isang matunog na kalansing. Napatingin siya kay Rafael. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha nito, napalitan ng anyo ng isang taong nakakita ng multo. Ang multo ng kanyang nakaraan at bumalik ito. Parang isang bomba na sumabog sa gitna ng kanilang almusal, ang pangalang Katrina. Ang kapayapaang unti-unti nang nabubuo sa mansyon ay biglang naglaho, napalitan ng isang mabigat at hindi komportabling katahimikan. Napako ang tingin ni Lyra kay Rafael. Nakita niya ang pagtiim ng kanyang bagang,
ang pagkuyom ng kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang anyo ng kapayapaan sa mukha nito kanina ay napalitan ng isang maskara ng galit at lumang sakit. Papasukin mo siya. Ang utos ay hindi nanggaling kay Rafael, kundi kay Doña Elena. Ang boses nito ay malamig at kontrolado, ngunit may isang matalim na kislap sa kanyang mga mata. Si Isabela naman ay biglang nabuhayan. Ang mga mata ay nanlalaki sa pananabik sa drama na magaganap. Lumabas ang katulong. Ilang sandali lang, isang babae ang pumasok sa dining room. Si Katrina ay ang eksaktong kabaligtaran ni Lyra. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting bestida na bumabagay sa kanyang perpektong kutis. Ang kanyang mahabang buhok ay alon-alon na nakalugay at ang kanyang muka ay pinalamutian ng isang ngiti. Isang ngiting tila pinag-aralan at perpekto. Good morning, Tita Elena. Bati nito sa isang malambing na boses. Rafa. Ang pagbigkas niya sa pangalan ni Rafael ay puno ng intimasya, na parabang walang nagbago, na parabang hindi 2 taon ang lumipas. Ang mga mata ni Katrina ay lumingon at tumigil kay Lyra. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa at isang bahagyang pag-angat ng gilid ng kanyang labi ang tanging reaksyon nito. Hindi ito pang-iinsulto, ngunit mas masahol pa, isang pagbabaliwala na parabang si Lyra ay isa lamang sa mga kasangkapan sa silid. At sino naman siya? Tanong ni Katrina. Ang tingin ay ibinalik kay Doña Elena. Bago pa man makasagot ang matanda, si Isabela na ang sumabat. She's Lyra, ang asawa ni Kuya. Ang diin sa salitang asawa ay puno ng panunuya. Nagkunwaring nagulat si Katrina. Oh, I see. Hindi ko alam na nagpakasal ka na pala, Rafa. Congratulations! Ang kanyang mga salita ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata na nakatingin kay Rafael ay nagsasabi ng ibang kwento. Hindi umimik si Rafael. Tinitigan lamang niya si Katrina na parabang isa itong aparisyon na hindi niya matantya kung totoo o hindi. Naramdaman ni Lyra ang unti-unting panliliit ng kanyang sarili. Ang simpleng duster na suot niya ay biglang naging parang basahan. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa trabaho ay bigla niyang ikinahiya at itinago sa ilalim ng mesa. Sa sa harap ni Katrina, naramdaman niyang muli na hindi siya nabibilang dito. Well, hindi ako magtatagal, sabi ni Katrina, ibinaling ang buong atensyon kay Rafael. Nabalitaan ko lang kung ano ang nangyari. 2 years ago, nasa ibang bansa ako noon, Rafa. Kung alam ko lang, sana umuwi ako kaagad. Isang kasinungalingan. Alam iyon ni Rafael. Ngunit ang paraan ng pagsasalita nito, ang lungkot sa kanyang mga mata, ay tila nagtanim ng isang maliit na binhi ng pagdududa sa kanyang isipan. Gusto lang kitang kamustahin, pagpapatuloy nito. At para humingi ng tawad, bata pa ako noon, Rafa. Natakot ako, pero sa loob ng 2 taon, wala akong ibang inisip kundi ikaw. Nilapitan nito si Rafael. Lumuhod ito sa tabi ng kanyang wheelchair. Ipinapantay ang kanyang mukha sa mukha ni Rafael. Ang eksena ay tila isang kuha mula sa isang pelikula. Ang magandang prinsesa na humihingi ng tawad sa kanyang nasaktang prinsipe. Si Lyra na nanonood mula sa kabilang panig ng mesa ay naramdaman ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib, isang damdaming hindi pa niya naramdaman dati. Selos. Nang mga sumunod na araw, si Katrina ay naging isang palagiang bisita sa mansyon.
Dala-dala niya ang mga paboritong pagkain ni Rafael, mga kwento tungkol sa kanilang nakaraan, at mga pangakong hindi niya sinabi ngunit ipinapahiwatig. Si Isabela ay naging matalik niyang kaalyado, palaging ipinapamukha kay Lyra kung gaano sila bagay ni Rafael. Isang hapon nakita ni Lyra sina Rafael at Katrina sa library, ang lugar na dati ay kanilang santuwaryo. Nagtatawanan sila habang tinitingnan ang isang lumang photo album. Ang tunog ng tawa ni Rafael, isang tunog na pinaghirapan ni Lyra na marinig, ay tila walang kahirap-hirap na lumalabas kapag kasama nito si Katrina. Napatigil si Lyra sa may pintuan, hindi makahinga. Naaalala mo ba ito, Rafa? Narinig niyang sabi ni Katrina. Ito yung prom natin. Sinabi mo sa akin noon na ako ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Hindi nakita ni Lyra ang reaksyon ni Rafael. Hindi na niya kaya. Tahimik siyang tumalikod. Ang puso ay tila pinipiga. Ang maliit na sinag ng liwanag na sinimulan niyang aninagin ay tila tinatakpan na ngayon ng isang malaking anino mula sa nakaraan. Nang gabing iyon, nagdala si Lyra ng isang bagong libro sa silid ni Rafael. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pinansin ng lalaki. Ang atensyon nito ay nasa cellphone, nagbabasa ng isang text message, isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Salamat, Saimi, sa namnasam, sabi ni Rafael, hindi man lang inaalis ang tingin sa screen. Umalis si Lyra nang walang imik. Naramdaman niyang bumabalik na naman siya sa simula. Isang anino, isang tagapag-alaga. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid, nasalubong niya si Katrina sa pasilyo. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting matamis ngunit puno ng tagumpay. Alam mo, Lyra, sabi nito sa isang mahinang boses para sila lang ang makarinig. May mga bagay na kahit anong pilit mo, hindi talaga para sa'yo. Ang nakaraan ay palaging may paraan para bumalik sa nararapat nitong kalagyan. Pagkatapos ay nilagpasan na siya nito, nag-iwan ng isang mamahaling pabango at isang pusong unti-unting nabibiyak. Ang mga salita ni Katrina ay parang lason na dahan-dahang kumalat sa buong sistema ni Lyra. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman na siya ay isang panakip butas, isang pansamantalang lunas na ngayoy hindi na kailangan dahil bumalik na ang tunay na gamot. Ang kanilang munting ritual ni Rafael ay nawala na. Wala nang pag-uusap tungkol sa mga libro. Wala nang mga sandali ng katahimikan na puno ng pag-unawa. Si Rafael ay naging abala kay Katrina. Palagi silang nasa hardin o nasa library o simpleng nag-uusap sa sala. At si Lyra ay naging tagamasid na lamang mula sa malayo, isang multo sa sarili niyang tahanan. Ang pinakamasakit ay ang makita ang pagbabago kay Rafael. Mas madalas na itong ngumiti ngayon, ngunit ang mga ngiting iyon ay hindi para sa kanya. Ang mga iyon ay para kay Katrina. Tila ba ang babaeng nanakit sa kanya noon ay siya ring tanging babaeng may kakayahang pasayahin siya ngayon. Isang gabi, hindi sinasadyang narinig ni Lyra ang pag-uusap ni na Rafael at Katrina mula sa bahagyang nakaawang pinto ng library. Alam kong nagkamali ako, Rafa, sabi ni Katrina. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Pero hindi mo ba kayang bigyan ng isa pang pagkakataon ang pag-ibig natin? Lahat ng ito, ang mansyon na ito, ang buhay na ito ang mundo natin, hindi yung simple at ordinaryong buhay. Isang malinaw na patama kay Lyra. Naghihintay si Lyra sa isasagot ni Rafael. Umaasa siyang ipagtatanggol siya nito. Nasasabihin nitong nagbago na ang lahat. Ngunit ang tanging isinagot ni Rafael ay katahimikan.
Isang katahimikan na sumaksak sa puso ni Lera ng mas malalim kaysa sa anumang masasakit na salita. Para sa kanya, ang katahimikan na iyon ay isang pagsang-ayon. Kinabukasan, nilapitan siya ni Katrina habang siya ay nag-iisa sa kusina. Nag-usap na kami ni Rafa. Panimula nito, ang kanyang muka ay seryoso ngunit may bahid ng tagumpay. Mahirap para sa kanya, siyempre. May utang na loob siya sa iyo. Pero sa huli, ang puso pa rin ang masusunod. Huminto ito at tinitigan si Lira ng diretso sa mata. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo, Lira. At huwag mo na rin siyang pahirapan. Alam mo kung ano ang tama mong gawin. Minsan, ang pinakamabuting magagawa mo para sa isang tao ay ang palayain siya. Ang mga salitang iyon, kahit na malumanay ang pagkakasabi, ay tumama na parang isang malakas na sampal. Tama si Katrina. Sino ba naman siya para ipagpilitan ang sarili sa isang mundong hindi naman para sa kanya? Siya ang hadlang sa kaligayahan ni Rafael. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog na, gumawa si Lira ng isang desisyon. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag, ang parehong bag na dala niya noong una siyang dumating sa mansyon. Inilagay niya sa loob ang iilang damit na pag-aari niya. Wala siyang ibang kinuha. Walang alahas, walang pera, walang anumang bagay na magpapaalala sa kanya ng buhay na ito. Sa ibabaw ng kanyang kama, iniwan niya ang isang libro. Ang unang librong ibinigay niya kay Rafael. Sa loob nito, isinuksok niya ang isang maliit na piraso ng papel. Rafael, salamat sa lahat. Maging masaya ka. Lira, walang emosyon, walang panunumbat, tanging isang maikling paalam. Dahan-dahan binuksan niya ang pinto ng kanyang silid. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay isang libong karayom na tumutusok sa kanyang mga paa. Ang bawat anino ay tila humihila sa kanya pabalik. Nang dumaan siya sa tapat ng silid ni Rafael, napatigil siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, inaalala ang mga sandali ng kanilang pag-uusap, ang kanyang unang ngiti. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Pinunasan niya ito kaagad. Hindi na siya lumingon pa. Nagpatuloy siya sa paglakad, pababa sa ingranding hagdanan, patawid sa madilim na sala, patungo sa malaking pinto. Nang marating niya ang dambuhalang gate sa labas, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi. Ito na ang kalayaan. Ngunit bakit parang mas masakit pa ito kaysa sa pagkakakulong? Sa bawat hakbang, diya palayo sa mansyon, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Iniwan niya ang lalaking tinulungan niyang buuin muli para lamang ibalik ito sa babaeng unang sumira sa kanya. Ilang hakbang pa lamang ang kanyang nalalakad sa madilim na kalsada ng isang liwanag ang tumama sa kanyang likuran. Isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa kanyang tabi. Bumaba ang bintana nito. Sa loob, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakaupo si Doña Elena. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at tila nakikita ang pinakailalim ng kaluluwa ni Lira. Sa ganitong oras ng gabi, saan ka pupunta, Lira? Tanong nito. Hindi ito galit, hindi ito nag-aalala. Ang tono nito ay parang isang reyna na nagtatanong sa isang takas na bilanggo. Inisip mo, isip mo ba pagpapatuloy ng matanda, ang kanyang boses ay malamig at may bigat, na ang pagtakas ay ang tamang solusyon? Ang tanong ni Doña Elena ay parang isang pader na humarang sa dinaraanan ni Lira. Napatigil siya, walang maisagot.
Ang lahat ng lakas na inipon niya para umalis ay biglang naglaho. Sa mansyon, isang anino ang gumalaw sa loob ng madilim na silid ni Rafael. Hindi siya makatulog. May isang bagay na bumabagabag sa kanya, isang pakiramdam na hindi tama. Bumangon siya at inilipat ang sarili sa kanyang wheelchair. May kung anong nag-udyok sa kanya na puntahan ang silid ni Lira. Marahan siyang kumatok, walang sumagot. Kumatok siyang muli, mas malakas ng kaunti. Lira, katahimikan. Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto. Ang silid ay walang tao, malinis at maayos, na para bang walang nakatira dito. Ngunit ang kama ay hindi pa nagagalaw at sa ibabaw nito ang isang pamilyar na libro. Nilapitan niya ito. Nang buksan niya ang libro, nahulog ang isang maliit na piraso ng papel. Dinampot niya ito. Ang kamay niya ay nanginginig habang binabasa ang maikling sulat. Salamat sa lahat. Maging masaya ka. Parang isang suntok sa sikmura. Umalis na siya. Iniwan na siya ni Lira. Sa isang iglap, lahat ng pagkalito na nararamdaman niya sa mga nakaraang araw ay naglaho na palitan ng isang nakakabiging linaw. Si Katrina, ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga pangako, lahat ay walang kwenta kumpara sa sakit na nararamdaman niya ngayon sa pagkawala ni Lira. Ang babaeng tahimik na nagbigay sa kanya ng liwanag, ang babaeng tinulak niya palayo. Hindi! Bulong niya sa sarili. Hindi! Mabilis niyang pinaandar ang kanyang wheelchair palabas ng silid. Ang puso niya ay kumakaripas. Kailangan niya itong mahanap. Samantala, sa labas ng gate, si Doña Elena ay bumaba mula sa kotse. Sumakay ka! Utos niya kay Lira. Hindi na po, Doña Elena. Uuwi na po ako, mahinang sagot ni Lira. Hindi iyon tanong, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay may awtoridad na hindi matatanggihan. Pumasok ka sa loob. May kailangan kang makita. Sa hindi malamang dahilan, sumunod si Lira. Pumasok siya sa kotse at imbes na umalis, umikot lamang ito pabalik papasok ng gate. Pagdating nila sa tapat ng pinto ng mansyon, bumukas ito. At sa liwanag na nagmumula sa loob, isang figura ang lumitaw, si Katrina. Nakasuot ito ng roba, tila naghihintay. Nang makita niya si Doña Elena at si Lira na bumababa ng kotse, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. Sabi ko na nga ba, tita, hindi magtatagal ang isang tulad niya dito. Sabi ni Katrina, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Talaga? Malamig na sagot ni Doña Elena. Pumasok tayo sa loob. May kailangan tayong pag-usapan. Pumasok silang tatlo sa sala at doon nakita nila si Rafael. Ang muka ay puno ng panik at pagsisisi. Ma, Lira, sabi niya, ang tingin ay napako kay Lira. San ka galing? Akala ko. Akala mo umalis na siya? Putol ni Katrina. Hayaan mo na siya, Rafa. Dito naman talaga siya nabibilang sa labas. Tayo, dito sa loob. Tumahimik ka, Katrina. Biglang sabi ni Doña Elena, ang kanyang boses ay dumadagundong sa katahimikan. Napatingin si Katrina sa kanya, nagulat. Tita? Naglakad si Doña Elena patungo sa isang mesa at may kinuha mula sa kanyang bag, isang folder. Ibinagsak niya ito sa lamesita sa harap ni Katrina. Ano ito? Tanong ni Katrina. Buksan mo, utos ng matanda. Nanginginig na binuksan ni Katrina ang folder. Sa loob ay mga dokumento, mga bank statement, mga ulat ng kumpanya. Lahat ay nagpapakita ng isang bagay.
Ang negosyo ng pamilya ni Katrina ay ilang linggo na lang mula sa tuluyang pagkalugi. Anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Katrina. Ang ibig sabihin niyan, sabi ni Doña Elena, ang bawat salita ay parang yelo. Ay alam ko kung bakit ka bumalik. Bumalik ka hindi dahil sa pag-ibig. Bumalik ka dahil kailangan mo ng pera. At umaasa kang makukuha mo ulit ang anak ko at ang pera niya para isalba ang pamilya mo. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Katrina. Ang kanyang maskara ng pagiging perpekto ay nabasag, inilalantad ang desperasyon sa ilalim nito. Napatingin si Rafael sa mga papel, pagkatapos ay kay Katrina at sa huli kay Lira. Ang lahat ay naging malinaw. Ginagamit lang siya at si Lira. Si Lira ang nasaktan. Totoo ba ito? Tanong ni Rafael kay Katrina. Ang boses ay mahina ngunit puno ng galit. Hindi makasagot si Katrina. Totoo ba ito? Sigaw ni Rafael, isang sigaw na puno ng 2 taon ng pinaghalong sakit at bagong pagkakanulo. Rafa, pakinggan mo ako. Hindi! Sigaw niya. Umalis ka ngayon din. Umalis ka sa pamamahay ko at huwag ka nang babalik kahit kailan. Itinuro niya ang pinto, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Lumayas ka! Napaurong si Katrina, takot na takot sa unang pagkakataon. Kinuha niya ang kanyang bag at dali-daling tumakbo palabas ng mansyon na wala sa dilim ng gabi. Nang mawala na si Katrina, ang lahat ng lakas sa katawan ni Rafael ay tila nawala. Napayuko siya, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Lira, bulong niya. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang tunog ang nagsimulang marinig, ang patak ng ulan sa labas. Tila ang langit ay nakikidalamhati. Nag-angat ng tingin si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Patawarin mo ako. Hindi umimik si Lira. Ang kanyang puso ay magulo. Patawarin mo ako, Lira. Pag-uulit ni Rafael. Naging tanga ako, nabulag ako sa nakaraan. Pero nang mabasa ko ang sulat mo, nang akalain kong nawala ka na, doon ko naintindihan. Ikaw ang mahalaga. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Hindi alintana ang kanyang silya. Sinubukan niyang paandarin ito palapit kay Lira, ngunit ang kanyang mga kamay ay masyadong nanginginig. Si Doña Elena, na tahimik na nanonood sa isang tabi, ay lumapit kay Lira. Ang pag-ibig, iha, ay hindi tungkol sa perpektong nakaraan, sabi niya sa isang mas malumanay na boses. Ito ay tungkol sa pagharap sa isang magulong kasalukuyan ng magkasama. Tumingin si Lira mula kay Doña Elena patungo kay Rafael na nakatingin sa kanya na may desperasyon sa kanyang mga mata. Sa kabila ng ulan sa labas, ang tanging nakikita niya ay ang bagyo sa mga mata ng lalaking nasa harap niya. At alam niya sa sandaling iyon na hindi niya ito kayang iwan sa gitna ng bagyo ng mag-isa. Ang ulan ay tumila pagsapit ng umaga, nag-iwan ng isang malinis at sariwang simoy ng hangin na para bang hinugasan nito ang lahat ng dumi at sakit ng nakaraang gabi. Ang almusal kinabukasan ay kakaiba. Wala na ang multo ni Katrina. Wala na ang tensyon. Ang naroon ay isang katahimikang hindi nakakabigi, kundi puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Si Rafael ay hindi maalis ang tingin kay Lira, na para bang natatakot itong kapag kumurap siya ay bigla na lang itong mawawala. Si Lira naman ay tahimik, ngunit ang kanyang mga kilos ay mas panatag na.
Si Doña Elena ay umiinom ng kanyang kape. Isang maliit at halos hindi mapansing ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang katahimikan ay binasag ng pagdating ni Isabela. Naglalakad ito pababa ng hagdan. Ang muka ay halatang kulang sa tulog. Huminto ito sa may pintuan ng dining room, nag-aalangan. Tumingin ito kay Lira. Lira! Panimula nito, ang boses ay mahina. Ako, I'm sorry. Nagulat si Lira. Maging si Rafael at Doña Elena ay napatigil. Sorry sa lahat ng ginawa ko. Pagpapatuloy ni Isabela, hindi makatingin ng diretso. Mali ako. Masyado akong naniwala sa panlabas na anyo. Hindi ko nakita kung sino ka talaga. Tumayo si Lira at nilapitan ito. Okay lang, Isabela. Isang simpleng sagot, ngunit puno ng sinseridad. Nag-angat ng tingin si Isabela. Ang kanyang mga mata ay medyo namumula. Isang tango lamang ang isinagot nito bago ito umupo sa kanyang upuan. Iyon ang unang totoong almusal ng pamilya de la Vega. Isang pamilyang hindi perpekto, puno ng mga sugat, ngunit nagsisimula ng maghilom. Nang mga sumunod na araw, isang bagong routine ang nabuo. Si Rafael at Lira ay muling bumalik sa kanilang pagbabasa sa library. Ngunit ngayon, iba na. Ang kanilang mga upuan ay mas magkalapit. Ang kanilang mga pag-uusap ay hindi na lamang tungkol sa mga libro, kundi tungkol sa kanilang mga plano, sa kanilang mga pangarap. Ano talaga ang gusto mong gawin, Lira? Tanong ni Rafael isang hapon. Napatingin si Lira sa labas ng bintana. Ang totoo po, gusto ko talagang maging guro. Isang guro. Pag-uulit ni Rafael, ngumiti. Bagay sa'yo, may pasensya ka. Pero huli na siguro ang lahat, malungkot na sabi ni Lira. Walang huli, Lira, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Inabot niya ang kamay nito. Walang huli para sa atin. Nang hapong iyon, pumasok si Doña Elena sa library. May dala itong isang makapal na folder, katulad ng folder na ginamit niya para kay Katrina. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang laman. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Lira. Mga brochure at application form, paliwanag niya, mula sa pinakamagagaling na universidad sa Maynila. Piliin mo kung saan mo gusto, kami na ang bahala sa lahat. Napatulala si Lira. Tiningnan niya ang mga papel, ang mga logo ng mga universidad na dati ay sa panaginip niya lang nakikita. Pagkatapos ay tumingin siya kay Doña Elena, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Bakit po? Dahil karapat-dapat ka. Simpleng sagot ng matanda. Pinakita mo sa akin na ang halaga ng isang tao ay wala sa apelyido o sa pera, nasa puso. Lumapit ito at marahang hinaplos ang buhok ni Lira, isang kilos na hindi kailanman inakala ni Lira na gagawin nito. Bahagi ka na ng pamilyang ito, Lira. At inaalagaan ng mga De La Vega ang pamilya nila. Nang gabing yun, nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, hindi na sa magkahiwalay na silid na tulog sina Rafael at Lira. Sa malawak na silid ni Rafael, magkatabi silang nakaupo sa may bintana, pinagmamasdan ang mga bituin. Salamat, Rafa, bulong ni Lira. Huwag kang magpasalamat sa akin, sagot ni Rafael, hinawakan ang kamay nito. Ako ang dapat magpasalamat. Hindi, ibinabalik mo sa akin ang buhay ko, Lira. Pareho nating binubuo ang isa't isa, sabi ni Lira. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, dahan-dahang inilapit ni Rafael ang kanyang mukha sa mukha ni Lira. Ito ang kanilang unang halik.
Isang halik na hindi nagmamadali, hindi mapusok. Isang halik na puno ng pasasalamat, pagpapatawad at pangako ng isang bagong umaga. Makalipas ang ilang buwan, isang sulat ang dumating para kay Lira. Isang malaki at puting sobre na may selyo ng isa sa mga pinakamahusay na unibersidad sa bansa. Hawak-hawak niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba at pananabik. Si Rafael ay nasa kanyang tabi, ang kamay nito ay nakapatong sa kanyang balikat, nagbibigay ng suporta. Si Doña Elena at Isabela ay nakatayo sa di kalayuan, parehong nag-aabang. Buksan mo na, mahinang sabi ni Rafael. Huminga ng malalim si Lira. Dahan-dahan, pinunit niya ang sobre. Dahan-dahang inilabas ni Lira ang isang makapal na papel mula sa sobre. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang isang salita, ang salitang magdidikta ng kanyang kinabukasan. Congratulations! Ang isang salita na iyon ay sumabog sa kanyang paningin na parang isang libong firework. Napatakip siya ng bibig, ang mga luha ng ligaya ay biglang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Hindi niya napigilan ang isang hikbi ng tagumpay. Nakatanggap ako! Sigaw niya, humaharap kay Rafael. Ang muka ay basang-basa ngunit nagliliwanag. Rafa, nakatanggap ako! Isang malapad na ngiti ang sumilay sa muka ni Rafael. Niyakap niya si Lira ng mahigpit. Sabi ko sa'yo, di pa baso, dadikibo. Sabi ko sa'yo, kaya mo. Maging sa mga mata ni Doña Elena at Isabela ay may bakas ng luha ng kasiyahan. Ang tagumpay ni Lira ay naging tagumpay ng buong pamilya. Makalipas ang isang taon, ang Lira na naglalakad ngayon sa pasilyo ng unibersidad ay ibang-iba na sa babaeng takot na pumasok sa mansyon ng mga De La Vega noon. Ang kanyang mga hakbang ay may kumpiyansa. Ang kanyang ngiti ay abot tenga. Siya ay isa sa mga nangungunang estudyante sa kanyang kurso. Hinahangaan ng kanyang mga propesor at kinagigiliwan ng kanyang mga kaklase. Tuwing Biyernes ng hapon, isang pamilyar na itim na van na espesyal na idinisenyo para sa mga wheelchair user ang nag-aabang sa kanya sa labas ng unibersidad. Mula rito ay bababa si Rafael, hindi na ang mapait at galit na lalaki, kundi isang lalaking may bagong kislap sa mga mata. Hindi na lamang siya nakakulong sa kanyang silid. Sa tulong ni Lera at sa bagong lakas ng loob na natagpuan niya, itinatag ni Rafael ang Vega Foundation, isang organisasyon na tumutulong sa mga taong may kapansanan na makahanap ng trabaho at makapagsimulang muli. Siya ang naging boses at inspirasyon ng mga taong minsan ay naramdamang wala ng pag-asa tulad niya noon. Isang hapon, sinundo ni Rafael si Lira. Ngunit imbes na umuwi, dinala niya ito sa isang pamilyar na lugar. Ang lawas sa likod ng kanilang mansyon, magkahawak kamay silang dalawa habang pinagmamasdan ang ginintuang kulay ng papalubog na araw sa ibabaw ng lawa. Ang dating lugar ng isang aksidente ay ngayon ay isang lugar ng kapayapaan para sa kanila. Naaalala mo ba ang araw na iniligtas mo si Miguel dito? Tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay mahinahon. Ngumiti si Lira. Paano ko makakalimutan? Doon nagsimulang magbago ang lahat. Para sa akin, nagsimula ang lahat noong gabing pumasok ka sa silid ko. Pag-amin ni Rafael. Iniligtas mo ako mula sa pagkahulog sa sahig. Pero ang totoo, Lira, iniligtas mo ako mula sa pagkahulog sa kadiliman. Hinigpitan ni Lira ang hawak sa kamay nito. Pareho nating iniligtas ang isa't isa, Rafa. Mula sa di kalayuan,
Sa may terasa ng mansyon, pinagmamasdan sila nina Doña Elena at Isabela. Hindi na sila mga bantay na mapanuri, kundi mga miyembro ng pamilya na masayang nakatingin sa kaligayahan ng dalawa. Si Doña Elena, na dating tumitingin kay Lira bilang isang bayarang tagapag-alaga, ay nakikita na ngayon ang isang anak, isang malakas at matatag na babae na nagdala ng liwanag pabalik sa kanilang tahanan. Alam mo, bulong ni Rafael kay Lira habang isinasandal nito ang ulo sa kanyang balikat. Iniisip ko kung ano ang mangyayari kung pumasa ka sa exam noong araw na iyon. Napaisip si Lira. Siguro isa na akong guro ngayon sa isang maliit na eskwelahan sa Laguna. Siguro masaya ako sa simpleng buhay. At siguro ako, sabi ni Rafael, ay nakakulong pa rin sa aking silid, puno ng galit sa mundo. Tumingin siya sa mga mata ni Lira. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Kung minsan pala, ang pinakamalaki nating kabiguan ang siyang nagiging daan patungo sa pinakamalaki nating tagumpay. Hindi na kailangan pa ng mga salita. Sa paglubog ng araw, sa harap ng lawa na naging saksi sa kanilang pagbabago, ibinahagi nila ang isang halik. Isang halik na nagsasalamin sa kanilang mahirap na pinagdaanan at sa magandang kinabukasang kanilang haharapin ng magkasama. Ang kanilang kwento ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang testamento na kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, ang pag-unawa ay maaaring maging liwanag, na ang isang sapilitang kasal ay maaaring maging isang tunay na pagsasama, at ang isang durog na puso kapag pinulot ng tamang mga kamay ay maaari pang maghilom at matutong umibig muli ng mas buo at mas matatag kaysa dati. Ang pangarap ni Lira na makapagtapos ay nasa kanyang mga palad na. Ngunit ang mas malaking pangarap na hindi niya inakalang mahahanap, ang pangarap ng isang pamilya at isang pag-ibig na nagpapagaling ay nasa kanyang puso, kung saan ito mananatili magpakailanman. Magkahawak kamay silang dalawa habang pinagmamasdan ang ginintuang kulay ng papalubog na araw sa ibabaw ng lawa. Ang dating lugar ng isang aksidente ay ngayon ay isang lugar ng kapayapaan para sa kanila. Naaalala mo ba ang araw na iniligtas mo si Miguel dito? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay mahinahon. Ngumiti si Lira. Paano ko makakalimutan? Doon nagsimulang magbago ang lahat. Para sa akin, nagsimula ang lahat noong gabing pumasok ka sa silid ko. Pag-amin ni Rafael, iniligtas mo ako mula sa pagkahulog sa sahig. Pero ang totoo, Lira, iniligtas mo ako mula sa pagkahulog sa kadiliman. Hinigpitan ni Lira ang hawak sa kamay nito. Pareho nating iniligtas ang isa't isa, Rafa. Nang tuluyan ng lumubog ang araw at ang mga unang bituin ay nagsimula ng kumislap sa langit, bumalik sila sa mansyon. Sa may terasa, nag-aabang sa kanila sina Doña Elena at Isabela. Wala na ang dating matalim na tingin ng matanda, napalitan na ito ng isang malambot at tunay na ngiti. Magsipasok na kayo, Lira, baka mahamugan ka pa, sabi ni Doña Elena. Iniabot ang isang shawl kay Lira. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Lira, iyon ay ang yakap ng isang ina na matagal na niyang hinahanap sa loob ng tahanang iyon. Hoy, kayong dalawa, biro ni Isabela. Tama na yang titigan na yan. Baka langgamin na kami dito sa sobrang tamis nyo. Nagtawanan sila. Isang tunog na dati imposible, ngayon musika na sa kanilang mga tenga.
Pumasok sila sa loob hindi bilang isang amo at mga utusan, kundi bilang isang buong pamilya. Nang gabing iyon, sa kanilang silid, tumayo si Lira sa harap ng malaking bintana. Ang parehong bintana kung saan dati walang ginawa si Rafael kundi ang tumitig sa kawalan, puno ng galit. Ngayon, ang tanawin sa labas ay puno ng mga bituin at pangako. Naramdaman niya ang paglapit ni Rafael mula sa kanyang likuran. Ipinatong nito ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Lira at ipinatong ang kanyang baba sa ibabaw ng ulo nito. Magkasama nilang pinagmasdan ang kalangitan. Dati, bulong ni Rafael, ang bintanang ito ang rehas ng aking kulungan. Ang tanging nakikita ko lang ay ang mga limitasyon ko. Ano na ang nakikita mo ngayon? Mahinang tanong ni Lira. Nakikita ko ang mga bituin, sagot ni Rafael. At sa bawat isa sa kanila, nakikita ko ang mga pangarap na binuo nating dalawa. Humarap si Lira sa kanya, ang mga mata ay nagniningning. Sa isang sulok ng silid ay ang kanilang pinagsamang mesa. Sa isang panig ay ang mga libro at reviewer ni Lira para sa kanyang pag-aaral. Sa kabilang panig ay ang mga papeles at plano ni Rafael para sa kanyang foundation. Dalawang magkaibang mundo na ngayoy perpektong magkasama. Bago ako dumating dito, ang tanging hiling ko lang ay makapasa sa exam, sabi ni Lira. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi ko akalain na ang hindi ko pagpasa ang magiging daan para matupad ang isang pangarap na hindi ko man lang alam na mayroon pala ako. At ako, sabi ni Rafael, marahang hinahaplos ang kanyang pisngi. Ang tanging hiling ko lang noon ay ang mamatay na lang. Hindi ko alam na kailangan ko munang mamatay sa aking lumang buhay para muling mabuhay sa piling mo. Hindi na kailangan pa ng mga salita. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, ibinahagi nila ang isang halik. Isang halik na naglalaman ng lahat ng kanilang sakit, lahat ng kanilang paghilom, at lahat ng kanilang pag-ibig. Nagsimula ang lahat sa isang sentensya ng kabiguan, isang kasal na tiningnan bilang isang kulungan. Ngunit sa huli, ang pinakamalaking pagkakamali sa buo pasambanipo ni Lira ang naging pinakamalaking pagkakataon. Ang kulungan ay naging isang tunay na tahanan at ang sentensya ay naging isang panghabambuhay na pangako dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa pagiging perpekto, kundi sa kagandahan ng isang pusong buong buo ng muling nabuo.